Mainit ang sikat ng araw nang tumawid si Lola Herminia Salcedo sa kalsadang Abalanang, Maynila. Bit-bit niya ang kanyang lumang bayong na puno ng mga papel, resibo at ilang tinapay na niluto pa niyang kagabi. Sa kanyang kaliwang kamay ay nakasabit ang isang payong na halatang pinaglipasan na ng panahon. Kupas, may punit sa gilid, pero maingat pa rin niyang binubuksan tuwing maaraw. Nakasuot siya ng simpleng barot saya at sa bawat hakbang makikita ang marahan ngunit matatag na tindig ng isang babaeng dumaan sa mahirap na buhay, ngunit nananatiling marangal. "Excuse po, saan po banda ang pila ng senior citizen?" Tanong niya sa isang gwardyang nakaitim na uniforme sa harapan ng bangko. Ngumiti ang gwardya, si Arnold Galengo, at itinuro ang gilid. "Doon po, Lola, pangatlong linya sa kanan." "Pasensya na po, medyo mahaba lang ngayon kasi sahod at remittance day." "Salamat, iyo." Tugon ni Lola Herminia sabay ngiti. Ramdam ni Arnold ang kabaitan at kababaang loob sa matanda, kaya marahan niyang inalalayan ito. "Dahan-dahan lang po, madulas ang tile sa loob." Pagkapasok sa bangko, agad naramdaman ni Lola Herminia ang malamig na hangin mula sa aircon, malayo sa init ng labas. Marami ang nakapila, karamihan ay nakasuot ng magagarang damit. May mamahaling bag at relo. Sa likod ng pila, ilang babae ang nag-uusap habang nakatingin sa kanya. "Diyos ko, sino yang matanda na yan?" Bulong ng isa. "Parang galing pa sa baryo, oh. Dala-dala pang bayong." Hindi ito pinansin ni Lola. Sanay siya sa mga tingin na mga tarong mabilis humusga batay sa itsura. Sa halip, ngumiti siya sa teller na nakaupo sa harap at marahang kumaway. "Magandang umaga, iha." Ngumiti rin ang teller, bagaman abala ito sa papeles. "Magandang umaga rin po, Lola. Pasensya na, medyo marami lang pong tao ngayon." "Walang problema, anak. Sanay naman ako maghintay," sagot ni Lola Herminia sabay upo sa isang bakanting silya. Habang nakaupo, pinagmamasdan niya ang paligid. Ang mga taong nagmamadali, ang mga mayayamang tila ayaw maantala, at ang ilan namang abala sa cellphone. Ilang minuto pa lang ang nakalilipas nang dumating si Doña Mildred Vergara, isang kilalang negosyante sa lungsod. Nakasuot ito ng puting bestida. May kasamang alalay na may hawak ng Louis Vuitton bag at isang sekretary na si Bea Aranton. Lahat ng gwardya ay agad siyang binati. "Magandang umaga po, Doña Mildred," bati ni Arnold. "Magandang umaga? Ang init-init sa labas, pakiayos naman tong pila nyo. Ang bagal," reklamo agad ng Donya habang tinitingnan ang mga taong nakapila. "Tingnan mo, may mga kung sino-sinong pumapasok pa rito. Hindi na yata sumusunod sa dress code." Lumingon si Bea at agad na tinigilan ng tingin si Lola Herminia. "Ma'am, baka po siyang tinutukoy nyo." Pabulong ngunit may bahid ng pangaalipusta. Tumingin si Doña Mildred kay Lola mula ulo hanggang paa, sabay taas ng kilay. "Nakakapasok pala rito kahit mukhang tindera sa palengke?" Bulalas niya sa malakas na tinig na dinig ng halos lahat. Tahimik na ngumiti si Lola. "Magandang umaga rin po, Hija," mahinahon niyang sabi. "Pareho lang naman tayong nag-aasikaso ng pangangailangan." Ngunit lalong nasuklam ang Donya. "Pangangailangan? Aba, kung gusto mo ng tulong, huwag kang magpanggap na may account dito. Baka kala mo makakalusot ka sa mga pulis." Napatingin ang ibang kustumer. May ilan na natahimik at may iilang nagsimulang magbulungan. Ang gwardya halatang naiilang pero naghintay muna ng tamang pagkakataon bago lumapit. "Donya, baka po pwedeng hayaan muna nating maayos ang pila," mahinahon niyang sabi. "Hayaan? Kung ganitong klase ng tao pinapapasok nyo, hindi na ako magtataka kung bakit bumababa ang kalidad ng mga kliyente rito." Sabay iling ni Doña Mildred. Kahit sa gitna ng panglalait,
nanatiling kalmado si Lola Herminia. Sa loob-loob niya, inaalala niya ang mga panahong nagturo siya sa mga batang mahihirap noon. Kung paano niya tinuruan ng mga ito ng respeto kahit kanino paman. Hindi ko po kailangan ng tulong. Hija, mahinahon niyang wika. Nandito lang ako para kunin ang pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon. Pinaghirapan? Ha! Baka limos lang yan galing sa anak mong OFW, tawa ni Doña Mildred. At pati ang sekretarya niyang si Bea ay natawa rin. Napayuko si Lola. Hindi dahil sa kahihiyan kundi sa awa. Awa sa mga taong nilamon ng kayamanan at nakalimot sa kababaang loob. Pinunasan niya ang pawis sa noo at muling tumingin sa teller. Pasensya na anak. Kailan kaya ako makakaabot sa unahan? Malapit na po Lola, sabi ng teller, sabay kindat kay Arnold na tila nakikisimpatiya. Habang lumilipas ang oras, hindi mapakali si Doña Mildred. Panay ang reklamo, panay ang pag-ikot ng mata. Samantalang si Lola nanatiling tahimik, nakaupo lamang at hawak-hawak ang kanyang payong na parang simbolo ng tibay at pasensya. Sa labas, marahang umuulan na. Tila sinasabayan ng langit ang katahimikan ni Lola Herminia. At habang bumubuhos ang ulan sa labas ng salamin ng bangko, unti-unting magsisimula ang kwentong magpapabago sa araw na iyon. Isang simpleng matanda na may dalang dignidad laban sa isang donyang akalay siya na ang pinakamakapangyarihan sa silid na iyon. Tahimik na umuusad ang pila sa loob ng bangko. Ang tunog ng mga papel, ang tiktak ng orasan at ang marahang pag-ubo ng ilang kustomer ang tanging musika ng umagang iyon. Si Lola Herminia ay nakatayo pa rin, mahigpit na hawak ang kanyang bayong at payong. Sa bawat sandali, marahang nagbubulong siya ng dasal sa isip, konting tiis lang, Panginoon. Makukuha ko rin ang pensyon ko para makabayad sa gamot at kuryente. Ngunit habang abala siya sa panalangin, biglang nagsalita ng malakas si Doña Mildred Vergara mula sa likuran. Nau, Bea! Amoy pawis at pawid dito sa loob. Baka naman niyang matandang yan ang pinagmumulan. Napalingon ang lahat. Tumahimik ang paligid. Halos marinig mo ang mahina at marahang paghigup ng hangin sa aircon. Gumisi si Bea Aranton, ang sekretarya ng Donya. Baka nga po ma'am, tignan mo dala pang bayong. Akala sigurong palengke tong tangko. Sabay tawa ng malakas. Kahit halata ang pangiinsulto, pinili ni Lola Herminia na huwag gumanti. Mahinahon niyang tilignan ng dalawa at may ngiting may taglay na pagunawa. Hindi naman masama ang pawis, Hija. Mahinahon niyang wika. Ibig sabihin lang niyan, pinagpaguran ang buhay na marangal. Napataas ang kilay ni Doña Mildred. Ay Diyos ko, may lakas pa palang mangaral ang mga ganitong uri ng tao. Hindi mo ba alam kung sino ang kausap mo? Hindi ko kailangang malaman, anak, sagot ni Lola habang marahang inaayos ang kanyang damit. Ang importante, pareho tayong tao, parehong naghihintay, parehong may pangangailangan. Nagkatawanan ang ilang nakapila sa likod ng Donya, hindi dahil naaaliw sila, kundi dahil takot silang kumontra. Ang iba na may nagkipit balikat at nagbaling ng tingin, ayaw madamay. Tiningnan ni Bea si Doña Mildred at pabulong na sinabi, Ma'am, baka pulubi lang talaga yan. Alam mo naman, mga palaboy ngayon kung saan-saan na lang pumapasok. Baka humingi pa ng limos mamaya. Baka nga Bea, sagot ng Donya habang hinahawi ang buhok. Kung ako lang ang masusunod, dapat may sariling pila ang mga katulad niyan, yung hindi nakakahiya sa paningin. Sa kabila ng mga salitang iyon, nanatiling tahimik si Lola. Pinagmasdan lamang niya ang mga taong walang imik sa paligid. Ramdam niya ang mga titig. May mga naaawa, may mga nanlalait at may mga walang pakialam. Ngunit sa puso niya, isang bagay lang ang malinaw.
hindi siya dapat bumaba sa antas ng mga taong nawalan ng respeto. Lumapit ang isang lalaking nakapila rin, isang middle-aged na empleyado ng kumpanya, si Rico Tanedo. Mahinang bulong nito kay Lola. "Lola, pasensyahan niyo na po yung Donya. Talagang ganyan po siya dito. Sanay pong lahat lumuhod sa harap niya." Ngumiti si Lola. "Walang problema, iho. Matagal ko nang natutunan na hindi mo kailangang gumanti sa bawat salita. May oras ang lahat at sa dulo, ang totoo laging lilitaw." Habang sinasabi iyon ni Lola, muling natawa ng malakas si Donya Mildred. Abat ang kapal pa ng muka. "Aba, Bea, baka akala nito pareho kami ng estado sa buhay. Ang hirap sa mga taong ito, konting pensyon lang, akala mo kung sinong marangal." Tumahimik ang paligid, tila biglang bumigat ang hangin sa loob ng bangko. Kahit ang gwardyang si Arnold Galeno ay napalingon, handang sumita kung sakaling lumala ang sitwasyon. Ngunit bago pa siya makialam, marahang nagsalita si Lola Herminia. "Anak, hindi kayamanan ang sukatan ng kabutihan," aniya. "Pwede kang magkaroon ng bahay, kotse at alalay. Pero kung wala kang respeto sa kapwa, mahirap ka pa rin." Halos sabay-sabay ang pag-igting ng mga leeg sa paligid. Ang ilan napanganga, ang iba napangiti ng lihim. Si Donya Mildred naman hindi makapaniwala na sinabihan siya ng ganoon. "Anong sabi mo?" singhal niya. "Ako? Mahirap? Alam mo ba kung magkanong laman ng account ko rito? Alam mo ba kung ilang branch ang pagmamay-ari ko?" Hindi sumagot si Lola. Marahan niyang tiningnan ang kanyang kamay. Magaspang na, may ugat at kulubot. Tanda ng mahabang taon ng pagtatrabaho. Sa dulo ng daliri niya, may bahid ng tinta ng lumang panulat. Minsan, aniya, sa mahinahong nalalim na tinig, ang mga mayayaman sa pera, sila ang pinakakawawa sa puso. Biglang natahimik si Bea. Ang mamasalitang iyon, bagaman simple, tumagos sa pandinig ng mga nakapaligid. Kahit si Rico, napatingin sa matanda na tila may biglang paggalang. "Ang kapal!" sigaw ni Donya Mildred. "Kung hindi lang bawal dito, pinalabas na kita. Baka pati bangkong naming ito, madumihan ng mga katulad mo." Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, lumapit si Guard Arnold. "Donya, baka po pwedeng wag nang palakihin. Senior citizen po siya at may valid transaction. Lahat naman po dito pantay-pantay." "Pantay-pantay daw sa panaginip mo," sigaw ni Mildred. Tumalikod siya at naglakad ng marahas papunta sa kabilang counter. Pero bago pa tuluyang makalayo, narinig pa rin niya ang mahina ngunit malinaw na tinig ni Lola Herminia. "Kung darating ang araw na mawala lahat ng pera mo, anak, sana may matira sa'yo respeto." At sa sandaling iyon, kahit walang isamang nagsalita, ramdam ng lahat ang kakaibang bigat ng mga salitang iyon. Parang dumaan ang malamig na hangin sa loob ng bangko. At kahit si Donya Mildred ay hindi na makatingin sa matanda, tahimik na bumalik si Lola Herminia sa kanyang pwesto sa pila. Marahang huminga at ngumiti sa teller na tila walang nangyari. Ang mga mata niya, bagamat may bakas ng lungkot, ay puno ng karunungan at tapang na hindi kailanman kayang bilhin ng kayamanan. Umiigting ang tensyon sa loob ng bangko. Ang mga matang kanina'y tahimik na nakamasid ay ngayon tila nag-aabang ng gulo. Si Donya Mildred Vergara, pulang-pula sa galit, ay hindi na makapigil sa sarili. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Lola Herminia, lalo siyang nasasaktan. Hindi dahil sa insulto, kundi dahil may katotohanang bumabaon sa kanyang puso. "Aba, ang kapal din ng mukha mo, ha?" sigaw ni Donya Mildred, sabay hampas ng kanyang bag sa counter. "Tinuturuan mo pa ako ng kabutihan? Alam mo ba kung sino ako? Isa akong stockholder sa bangkong ito." Tahimik pa rin si Lola Herminia, ngunit ang mga kamay niya'y bahagyang nanginig. Hindi dahil sa takot, kundi sa awa. Ang kanyang tinig,
ay mahinahon ngunit matalim sa pandinig ng mga nakapaligid. Hindi ko po kailangan malaman kung sino kayo, Hija. Alam ko lang pareho tayong tao at pareho tayong tumatanda. Tumanda ka na nga, pero hindi ka pa rin natuto ng manners? Sagot ng Donya. Sabay kuha ng 500 piso mula sa kanyang mamahaling pitaka. O, ito, para hindi ka na pumila at hindi na kami maabala ng amoy mong hindi maintindihan. Napatigil ang lahat. Ang tunog ng perang hinampas sa counter ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang ilan ay napabuntong hininga, habang ang iba namay napayuko sa hiya. Ngunit si Lola Herminia, sa halip na magalit, marahang ngumiti. Salamat po, pero hindi ko kailangang tumanggap ng hindi ko pinagpaguran. Mahinahon niyang tugon. May sarili akong ipon dito, anak. Ipinundar ko yan sa loob ng maraming dekada. Ha! Dekada raw! Sabat ni Bea Aranton sabay tawa. Siguro tig-1 piso kada taon. Ha ha ha! Muling nagsimula ang bulungan sa paligid. May ilan pang nakisabay sa tawa ng Donya. Ngunit halata sa kanilang mga mukha na hindi lahat ay komportable sa nangyayari. Ang ibang customer, lalo na ang mga senior citizen na nakapila rin, ay nagsimulang maawa kay Lola. Isang lalaking nakapolo, si Manong Rolly, ang lumapit ng bahagya. Donya, baka naman pwedeng hayaan niyo na lang yung matanda. Senior citizen din po yan. May karapatan din naman pumila ng maayos. Lumingon ang Donya, galit na galit. At sino ka naman para makisali? Naku, pare-parehong ayo. Mga mahihirap na walang pakialam sa klase. Umiling si Manong Rolly at bumalik sa pila. Halatang pinigilan na lang ang sarili. Samantalang si Lola Herminia, marahang itinupi ang bayong at hinawakan ang kanyang payong. Parang pinipigilan ang sarili na umiyak. Hindi ko po kayo sinasaktan, iha, sabi niya ng marahan. Wala po akong balak abalahin ng sinuman. Gusto ko lang makuha ang perang pinaghirapan ko para sa mga apo kong nag-aaral. Ngunit hindi pa rin nakontento si Donya Mildred. Abat marunong pa talagang sumagot? Kung gusto mong makakuha ng pera, humingi ka sa charity foundation ko, wag dito. Sabay turo kay Lola na tila tinutulak sa harap ng lahat. Ang ibang tao ay napaigik, ang ilan ay napasinghap. Halata na ang kahihiyan sa mukha ni Lola Herminia. Ngunit pinilit pa rin niyang manatiling kalmado. Hindi ko po kailangang mamalimos, anak. Ang perang kukunin ko ay bunga ng pawis at pagtuturo ko sa mga batang minsang nangangarap din katulad ninyo. Saglit na natahimik si Donya Mildred. Parang tinamaan siya sa sinabi ni Lola, ngunit agad din niyang pinilit ibalik ang kanyang tikas. Naku, huwag mong ikuwento sa akin ang kahirapan mo. Lahat ng tao may pinagdaanan, pero iba pa rin ang may pinag-aralan at may pinanggalingan. Dito na lumapit ang security guard na si Arnold Galeno. Malumanay ang kanyang kilos, ngunit ramdam ang autoridad sa kanyang boses. Ma'am, pasensya na po, pero bawal po ang ganyan dito. Nasa loob po tayo ng bangko at may CCTV. Baka po pwedeng maghinay-hinay tayo. Hinay-hinay? Ako pa ang pagsasabihan mo? Guard? Singhal ng Donya. Alam mo ba kung ilang beses akong nag-donate sa branch na to? Alam ko po, ma'am, sagot ni Arnold, kalmado pa rin. Pero kahit po ganon, may batas po tayong sinusunod. Pantay-pantay po ang lahat dito. Wala pong mataas o mababa. Napailing ang Donya. Pantay-pantay? Hindi mo siguro alam kung kanino ka nakikipag-usap. Ngunit hindi na nagsalita si Arnold. Sa halip, marahan niyang sinenyasan si Bea na paalalahanin ang Donya na bumalik sa pila. Ma'am, baka po gusto niyo munang magpahinga habang inaasikaso namin ang teller. Mainit po ang ulo niyo, baka tumaas ang BP. Sa gilid naman, may isang ginang na nakamasid. Si Clarice Jimenez, isa sa mga junior teller ng bangko. Nakita niya ang kababaang loob ni Lola at ang kahihiyan na dinanas nito, kaya't marahan siyang lumapit kay Arnold. Sir, ako na po ang kafausap sa matanda.
Baka kailangan lang po niya ng tulong sa account. Tumango si Arnold. Sige, Clarice. Ayusin mo muna. I-monitor ko lang yung Donya. Baka lumala pa. Habang abala ang lahat, si Donya Mildred ay tahimik na nagmamasid mula sa gilid. Halatang hindi pa rin natitinag sa kayabangan. Ngunit sa kabilang dulo, si Lola Herminia ay nakaupo na sa bench marahang humihinga. Ang kanyang tingin ay hindi sa pera kundi sa mga taong piniling manahimik sa gitna ng kawalang respeto. At sa ilalim ng liwanag ng mga fluorescenten lamp ng bangko, makikita sa kanyang mga mata ang uri ng kayamanang hindi kayang sukatin ng piso, ang kayamanang nagmumula sa kababaang loob, dignidad at paninindigang hindi nadudungisan kahit sa harap ng kahihiyan. Habang nakaupo sa gilid si Lola Herminia, marahang tinatapik ng kamay ang kanyang lumang bayong. Lumapit sa kanya si Clarice Jimenez, isang batang teller na halos kasing edad lang ng mga apong mga matanda. Nakasuot siya ng corporate uniform, may malinis na ngiti at may mga mata na may halong awa at paggalang. Lola, marahan niyang sabi, ako po si Clarice, taga dito po sa bangko. Gusto ko lang po kayong tulungan. Pwede ko po bang tingnan ang card o passbook ninyo? Mumiti si Lola at mainat na inilabas mula sa kanyang lumang pitaka ang isang passbook at isang ATM card na tila galing pa sa ibang panahon. Ang passbook ay kulay maron na kupas. May ilang guhit ng tinta at mga lumang resibong nakasipit sa gitna. Ito, iha, wika ni Lola habang inaabot iyon. Matagal ko nang hindi nagagamit. Nagtuturo pa ako noon sa eskwelahan nang huli kong maipasok ito sa bangko. Sabi ng asawa ko, huwag ko raw galawin hanggat hindi kailangan. Kinuha ni Clarice ang passbook at nagulat sa nakita. Naku Lola, ito pong logo ng bangko. Ito po yung pinakaunang bersyon namin. Halos wala na pong gumagamit ng ganitong account. Saan po kayo huling nag-withdraw? Naku iha, hindi ko na maalala, baka 23 taon na ang nakalipas. Sagot ni Lola na may bahagyang tawa. Tila hindi alam na may bigat pala ang hawak niyang dokumento. Sabi ng asawa ko noon, magtabi daw ako para sa kinabukasan ng mga apo. Si Clarice ay napatingin kay Guard Arnold na nasa malapit at marahang tumango bilang senyas na baka kailangan na itong i-verify sa loob. Tinawagan agad ni Arnold ang head office desk. Ma'am Rica, pakitawag nga yung IT section. May old passbook case dito. Mukhang galing pa sa unang branch foundation account. Narinig iyon ng mga tao sa pila at nagsimulang magbulungan. Old passbook daw? Galing pa sa foundation? E di matagal ng depositor yung matanda? Tanong ng isa. Ngunit bago pa humalat ang usapan, sumabat si Donya Mildred mula sa kabilang dulo ng counter. Nahalatang nanlalamig na sa kahihiyan, ngunit ayaw pa ring patalo. Naku, baka naman lumang papel lang yan. Ang dami nang nagpapanggap na may account dito. Baka ipinalit lang niya sa bangko sa baryo nila. Tumingin si Clarice at mahinahong sumagot. Ma'am, kami na po ang bahalang mag-verify. May proseso po kami para dyan. E di sige, pero siguraduhin mong hindi kami nadadaya, ha? Sagot ng Donya sabay talikod. Nagkunwaring busy sa cellphone. Samantala, dinala ni Clarice si Lola sa isang maliit na lamesa sa gilid kung saan naroon ang terminal ng verification system. Habang tinatay pang account number, bahagya siyang napahinto. Lola, teka lang po ha. Tumawag siya sa isa pang teller, si Jason Uy. Pakicheck nga sa server tong account ni Ma'am Herminia Salcedo. Hindi lumalabas sa regular listing. Baka nasa archival data. Lumapit si Jason. Tiningnan ang screen at napataas ang kilay. Uy, yung logo. Ito yung mga original founding accounts noong 1983. Hindi ito ordinaryong savings, Clarice. Parang corporate investment account type. Corporate? Tanong ni Clarice na gulat din. E personal account po ito under single depositor. Habang nagtatalo ang dalawa, nakatingin lang si Lola sa kanila.
tila walang kaalam-alam sa mga terminong binabanggit. Ano ba yan, iha? Hindi ko na maintindihan yang mga sinasabi ninyo. Ang alam ko lang, naguhulog ako buwan-buwan dati, maliit lang naman, 100, minsan 200. Sabi ng asawa ko, kahit piso-piso, lalaki yan balang araw. Napangiti si Clarice. Mukhang totoo nga po ang sabi ng asawa ninyo, Lola. Ha? Bakit mo nasabi, iha? Mumiti si Clarice, ngunit hindi muna nagsalita. Sa loob-loob niya, ramdam niya na may kakaiba sa record na iyon. Inilipat niya ang data sa bagong system para i-restore at maya-maya tumunog ang terminal. Isang prompt ang lumabas, Account Verified, Founding Depositor Tier. Status, Active, Interest Accrued, Balance, 12,478,320.75. Halos mapatigil si Clarice. Napahawak siya sa dibdib. Si Jason naman ay napaatras. Clarice, totoo ba to? Mahigit 12 milyon? Bumaling siya kay Guard Arnold. Sir, pakicall po si Manager Victor Ramos. Urgent. Nang marinig iyon, napatingin si Doña Mildred mula sa dulo ng counter. Ano sabi mo? Urgent? Manager? Para saan? Ngunit walang sumagot. Ang mga empleyado ay abala na sa pagkumpirma ng detalye. Lola, sabi ni Clarice, marahan at may pagalang. Sigurado po ba kayo na kayo talaga ang may-ari nitong account? Kasi kung oo, hindi lang po ito ordinaryong savings account. Isa po kayo sa unang nag-invest sa bangko nang maitayo ito. Parang hindi agad naintindihan ni Lola ang ibig sabihin. Ako? Ako raw? Ay naku iha, imposible yan. Maliit lang naman ang kinita naming noon ng asawa ko. Nag-iipon lang kami para sa edukasyon ng mga bata. Pero sumabat si Jason habang hawak ang passbook. Hindi po ma'am. Nasa record po rito ang pirma ninyo at ng yumaong asawa ninyong si Teodoro Salcedo. Tama po ba? Biglang natigilan si Lola Herminia. Oo, si Teodoro. Asawa ko nga yun. Siya ang unang nagbukas niyan. Sabi pa niya sa akin noon, Minya, pag-ibig at ipon, parehong dapat ingatan. Sa puntong iyon, naramdaman ni Clarice ang bigat ng sitwasyon. Hindi ito simpleng transaksyon. Isa itong sandaling babago sa tingin ng lahat, lalo na ng mga taong kanina lamang ay lumapastangan sa matandang nasa harap nila. At habang lumalabas mula sa opisina si Manager Victor Ramos, marahang nagbukas ng pinto ang kwento ng matandang matagal nang kinalimutan ng bangko. Ngunit nayo'y muling babalik, dala ang bigat ng dignidad na hindi kailanmang naglaho kahit sa ilalim ng alikabok ng panahon. Tahimik ang buong bangko. Ang mga monitor na kanina'y nagpa-flash ng mga numero ng pila ay biglang huminto. Tanging ang tunog ng aircon at marahang pag-click ng mga keyboard ni na Clarice at Jason ang maririnig. Parehong kabado ang dalawa habang nakatutok sa screen na nagpapakita ng mga dokumentong halos kasing tanda na ni Lola Herminia mismo. Jason, siguraduhin mo baka glitch lang to ng system. Kasi kung totoo to, hindi lang ordinary account to ha, bulong ni Clarice habang pinupunasan ng pawis sa noo. Ito na nga, sagot ni Jason habang nagtatype. Cross-checking sa archival database. Ayan confirmed. Herminia T. Salcedo, Major Depositor, Founding Investor, Batch 1983. Parang napahawak si Clarice sa dibdib niya. Founding Investor? Ibig sabihin, isa siya sa mga unang naglagay ng pondo para maitayo tong bangko? Oo, sagot ni Jason. At tingnan mo to, may mga certificate pa ng shares sa pangalan niya. Hindi lang deposit account. Ibig sabihin, technically shareholder siya. Habang nag-uusap ang dalawa, tahimik lang si Lola Herminia. Wala siyang kamalay-malay sa kung anong bigat ng pangalan na taglay niya sa loob ng institusyong iyon. Ngumiti siya at marahang nagsabi, Iha, okay lang ba kung uupo muna ako rito? Medyo sumasakit na ang tuhod ko. Of course po Lola, upo lang po kayo.
Sagot ni Clarice na ngayon ay may halo ng paggalang sa bawat salita. Sa kabilang banda, si Doña Mildred ay abala pa rin sa pagsasalita. Nakataas pa ang boses habang kinakausap si Bea. Bea, tingnan mo nga kung nasaan si Manager Victor. Dapat ako muna ang inaasikaso nila. Kilala ko tong mga big depositor dito ha. Naka-lunch pa nga ako dati kay Mrs. Tan, yung asawa ng isa sa mga may-ari. Sumingit si Bea habang humahalik sa hangin. Ma'am, baka po may emergency lang sa system. Emergency? Hindi ko problema yan. Ang problema ko, may matandang pumila rito at pinagtutuunan nila ng pansin. Samantalang ako, isang donya, pinag-aantay nila. Sigaw niya habang tinatapik ang counter. Ngunit habang patuloy siya sa pagnangawa, napansin ng ilang customer ang kakaibang kilos ng mga teller sa loob. May nagmamadaling lumapit kay Manager Victor Ramos at bumulong. Si Victor na nakasuot ng asul na barong ay agad tumayo at kinuha ang tablet sa mesa. Pagkabasa niya ng detalye, napahunot ang noo niya. Founding depositor? Tanong niya sa sarili. Imposible, ang record na to matagal ng archive at buhay pa si Ma'am Herminia. Nang marinig niya ang pangalan, napatingin siya sa mga nakapila. Sa dulo, nakita niya si Lola Herminia. Nakaupo sa bangko, marahang pinapaypayan ang sarili gamit ang lumang resibo. Ang mukha nito ay payapa at kahit halatang pagod, nandoon ang dignidad na parang hindi kayang burahin ng panahon. Agad niyang nilapitan si Clarice. Clarice, totoo ba to? Opo sir, triple verification na po. May lumabas pang scanned copy ng kanyang first deposit certificate. Siya po si Herminia T. Salcedo, isa sa 5 unang naglagay ng kapital nang maitayo ang branch na ito. Huminga ng malalim si Victor. My God, ibig sabihin shareholder pa siya hanggang ngayon. Nagsimula ng magbulungan ang ibang empleyado. Ang ilan na kanina'y abala sa transaksyon ay napapatingin na kay Lola. Ang iba na may palihim na kumukuha ng litrato ng passbook gamit ang cellphone. Ngunit agad silang pinagsabihan ni Arnold na bawal kumuha ng larawan sa loob. Pakiusap, huwag muna tayong mag-ingay, sabi ni Arnold habang nilingon ang pila. May internal verification po kami. Sandali lang po ito. Ngunit hindi mapigilan ang ilang tao. Ano raw? Investor yung matanda? Bulong ng isang ginang. Yung nilait ng donya kanina? Dagdag pa ng isa. Ang bulungan ay unti-unting lumawak hanggang sa marinig na rin ito ni Doña Mildred. Ha? Investor daw yung matanda? Sabi niya, sabay tawa. Oh please, huwag niyo akong lukuhin. Ako pa kung investor yan. E di sana may dala siyang driver. Hindi bayong. Mumisi siya kay Bea. Sabay sabing, kilala o lahat ng may shares dito. Wala yang pangalang Salcedo. Baka nagkamali lang ang system. Alam mo naman luma na yang mga record na yan. Error prone pa. Sa kabila ng kanyang pagsigaw, dumating si Victor Ramos at lumapit kay Clarice. I-announce mo sa intercom. Dapat walang lalapit muna sa counter. Internal audit ito. Kinuha ni Clarice ang mikropono at maingat na nagsalita. Sa lahat ng kliyente, pansamantala po nating ihihinto ang mga transaksyon habang nagsasagawa kami ng internal verifikasyon. Mangyaring manatili muna sa inyong mga upuan. Salamat po sa inyong kooperasyon. Agad na tumahimik ang buong bangko. Wala nang ingay, wala nang bulungan. Kahit si Doña Mildred, bagaman halatang inis, ay napilitan umupo. Ano ba tong drama na to? Bulong niya kay Bea. Para namang krimen ang nadiskuber. Ngunit sa loob, si Victor ay marahang lumapit kay Lola Herminia. Hindi niya mapigilang mapatitig sa matanda. Tila nakakita ng mahalagang bahagi ng kasaysayan na nagbalik. Ma'am, magalang niyang sabi, pwede po ba kayong samahan namin sandali sa opisina?
Gusto ko lang pong i-verify ng personal ang inyong signature at record. Ha? Ako? Tanong ni Lola habang pilit na tumatayo. Ay iha, hindi ko na kayang maglakad ng mabilis ha. Medyo sumasakit na tuhod ko. Walang problema po ma'am, ako na po ang aalalay sa inyo. Sabi ni Victor, sabay abot ng kamay niya para tulungan ang matanda. Sa puntong iyon, parang may kakaibang hangin na dumaan sa loob ng bangko. Ang mga taong kanina'y nanguusig ay ngayon tahimik na lamang na nakamasid. Si Doña Mildred naman ay hindi mapakali sa upuan. Pinapanood kung paano inalalayan ng mismong branch manager ang matandang kanina lang ay pinagtawanan niya. At habang naglalakad si Lola papunta sa opisina, ang mga salamin ng bangko ay tila nagsilbing salamin din ng konsensya ng lahat. Lalo na ng Donyang piniling tignan ang dangal ng tao, batay lamang sa itsura. Tahimik ang buong bangko nang bumukas ang pinto ng opisina. Mula roon ay lumabas si Manager Victor Ramos, isang lalaking nasa late 40s, may tindig na profesional at autoridad na di kailangang ipagmalaki. Kilala siya bilang isa sa pinakagalang na manager ng branch. Mahinahon magsalita, ngunit may boses na may bigat ng respeto. Sa kanyang paglabas, lahat ng empleyado ay bahagyang tumayo bilang paggalang. Dala niyang isang folder at isang tablet, sabay lakad papunta sa kinaroroonan ni Lola Herminia. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng mga mata ng lahat, mula sa mga teller, guard, hanggang sa mga kustomer na kanina pa nagbubulungan. Maging si Doña Mildred na kanina lamang ay nagyayabang, ay biglang natahimik. Nakataas ang kilay ngunit halatang naguguluhan. Pagdating ni Victor sa harap ni Lola Herminia, agad niyang inilapag ang hawak na folder sa mesa at marahang yumuko. Hindi bahagyang pagyuko, kundi lubos, kuno ng paggalang na tila yumukod sa isang pinunong iginagalang. Ma'am Herminia Salcedo, sabi ni Victor sa tinig na bahagyang nanginginig. Isa po kayo sa dahilan kung bakit nagtagumpay ang bangkong ito. Biglang parang nag-freeze ang paligid. Ang mga kliyenteng kanina'y nag-aalangan kung bakit pinapapasok ang matanda ay ngayoy nanatiling nakatulala. Si Clarice halos mapangiti at si Guard Arnold ay ahimik na tumayo sa tabi. Parang nakahinga ng maluwag na natapos na rin ang tensyon. Ngunit higit sa lahat, si Doña Mildred ay tila napako sa kinatatayuan. Ang mukha niyang puno ng kolorete ay halos maputla at ang labi niya ay nakabukas sa pagkabigla. Ha? Anong sinabi mo? Mahina niyang tanong, halos hindi mapapaniwala. Ngumiti si Victor at muling nagsalita. Ngayon ay mas malinaw na. Oo po, si Ma'am Herminia ay hindi lang depositor. Isa po siya sa founding investors ng bangkong ito noong 1983. Ang maliit na puhunan nila ng yumaong asawa niyang si Teodoro Salcedo ay naging bahagi ng kapital na ginamit para maitayo ang unang branch. Kung wala po sila, wala po tayong branch na kinatatayuan ngayon. Napatingin si Lola Herminia kay Victor, halatang hindi rin makapaniwala. Anak, yan ba yung sinasabi ng asawa ko noon na yung nilagak namin sa bangko ay magiging bahagi ng kinabukasan? Tumango si Victor, sabay ngiti. Tama po kayo ma'am, at hanggang ngayon, active pa po ang inyong shares. Ang system po namin ay nagkumpirma na kayo pa rin ang may hawak ng account. Napatakip ng bibig si Clarice, halos mapayak. Grabe Lola, hindi po namin alam. Isa po pala kayo sa pinagmulan ng bangko. Tahimik ang lahat. Tila may bumigat na hangin sa loob. Ang mga taong kanina'y nakatingin kay Lola na parang walang halaga, ngayoy tila nahihiya sa sarili nilang mga naisip. Ang ilan ay napayuko, ang iba na may nagkakatinginan na parang may bumabalot na hiya sa kanilang puso. Ngunit si Doña Mildred, pilit pa ring pinapanatili ang tikas, kahit halatang nanginginig sa kaba. Hindi ako naniniwala. Imposible. Kung investor siya, bakit ganyan ang itsura niya? Sabay turo kay Lola. Bakit siya nakabarong probinsyana at dalabayong pa? Tumingin si Victor sa kanya,
malamig, ngunit magalang. Ma'am Mildred, hindi po sa itsura na susukat ang halaga ng isang tao. Si Ma'am Herminia ay patunay na may mga taong tahimik lang pero may malalim na kontribusyon sa lipunan. Hindi nakasagot si Doña Mildred. Si Bea, ang kanyang sekretarya, ay bahagyang umatras, parang nahihiya sa nangyari kanina. Lumapit si Victor kay Lola Herminia at marahang inalalayan. Ma'am, kung okay lang po, gusto ko ping ipasok kayo sa VIP room para doon po natin pag-usapan ng mas maayos ang inyong account. May ilang dokumento po akong ipapakita na siguradong magpapasaya sa inyo. VIP room? Nako anak, baka naman masyado yan para sa katulad kong matanda. Dito na lang ako. Wika ni Lola, nakangiti ngunit halatang kinakabahan sa atensyon. Hindi po, ma'am, tugon ni Victor. Karapatan niyo po iyon, isa po kayong bahagi ng pinagmulan ng bangkong ito. Kung may dapat igalang dito, kayo po iyon. Hinawakan ni Clarice ang kamay ni Lola. Lola, ako po ang magdadala ng bayong ninyo. Huwag na po kayong mag-alala. Tahimik na sumunod si Lola habang inalalayan ni Victor at ni Clarice papasok sa VIP room. Ang bawat hakbang niya ay tila mabagal, ngunit may bigat ng dignidad. Habang dumadaan siya, napatingin sa kanya ang mga tao sa pila. Ang ilan ay yumuko bilang paggalang at may mga babaeng napahawak sa dibdib. Tila nagising sa atotohanang minsan, ang tunay na kayamanan ay hindi kailangang ipakita. Si Doña Mildred ay naiwan sa kanyang upuan, hindi makatingin sa kahit sino. Pabulong niyang sinabi kay Bea, "Bakit hindi ko alam to? Bakit wala sa listahan ng mga VIP si Herminia Salcedo?" "Ma'am," mahinang tugon ni Bea, "baka po kasi siya yung tinatawag nilang silent investor, yung hindi nagpakilala pero may malaking ambag." Hindi na sumagot si Mildred. Pinagmasdan na lang niya si Lola habang naglalakad palayo. Sa kanyang mga mata, makikita ang halo ng hiya at pagsisisi. Pagkapasok ni Lola sa VIP room, sinarado ni Victor ang pinto. Ang natitirang mga tao sa loob ng bangko ay nagsimulang bumalik sa kanilang ginagawa, pero hindi mawala sa kanilang isipan ang pangyayari. May isang matandang babae na simple, payak at tahimik, ngunit sa likod ng kanyang mga kulubot na kamay ay nakatago ang kasaysayan ng kabutihan at kababaang loob. At sa labas, si Doña Mildred ay tulala pa rin, unti-unting nilalamon ng konsensya habang naririnig mula sa intercom ang tinig ni Victor. "Please be advised that Ma'am Herminia Salcedo is now under VIP handling. Let's show our utmost respect." At doon, tuluyan nang bumagsak ang pader ng kayabangan sa puso ni Doña Mildred, kasabay ng pagtindig ng lahat upang magbigay galang sa isang matandang minsang tinawanan, ngunit ngayoy kinikilala bilang haligi ng tagumpay. Tahimik na naglakad si Lola Herminia papunta sa loob ng VIP room. Tasunod si Manager Victor Ramos at Clarice. Sa bawat hakbang ng matanda, napapansin niyang lahat ng empleyado, gwardyami at maging ang ilang customer ay kusa ng napayuko bilang paggalang. Ang ilan ay nagpalakpakan ng marahan habang ang iba ay tahimik na nagmamasid. Tila nagsisisi sa kung paano nila piningnan ang matanda ilang sandali pa lamang ang nakalipas. Si Doña Mildred, na kanina lamang ay nangingibabaw sa kayabangan, ay ngayon ay halos hindi makatingin kay Lola. Nakayuko siya, pinaglalaruan ang kanyang mamahaling relo at paulit-ulit na pinupunasan ang kanyang pawis kahit malamig ang aircon. Hindi niya alam kung saan itatago ang hiya. Mula sa kanyang pwesto, pinanood niyang inalalayan ni Victor ang matanda, papasok sa loob ng silid na madalas ay para lamang sa pinakamayaman at pinakamalalaking kliyente ng bangko. Pagkapasok sa VIP room,
Ramdam ni Lola ang lamig ng aircon at ang halimuyak ng mamahaling pabango sa silid. Malambot ang sofa at sa gitna ay may mesa kung saan naroon ang isang folder na may pangalan niyang nakalagay, Herminia T. Salcedo, Founding Investor Account. Ma'am, wika ni Victor habang maingat na binubuksan ang folder. Ito po ang mga dokumentong nagpapakita ng inyong investment record. Noong 1983, naglagak po kayo at ang asawa ninyong si Ginoong Teodoro Salcedo ng paunang puhunan na 80,000 piso bilang founding capital ng branch na ito. Sa loob ng mahigit 40 taon, tuloy-tuloy po ang pag-ikot ng puhunan ninyo. At dahil hindi po ito nagalaw, nagpatong-patong na po ang interest at dividends. Habang nagsasalita si Victor, marahang inilapit ni Clarice ang tablet sa harapan ni Lola. Nakalagay doon ang kabuuang halaga, piso 2,040 ang napingsa o 11 pesos. Halos hindi makapaniwala si Lola. Marahan niyang hinaplos ang screen para bang hindi siya sigurado kung totoo ang kanyang nakikita. 12 milyon? Bulong niya. Anak, baka mali ito. Umiling si Victor. Wala pong pagkakamali, ma'am. Kumpirmado po ito sa system at sa aming central records. Kayo po mismo ang may-ari ng account at kayo rin po ang nakasaad bilang co-founder sa dokumentong ito. Napaluha si Lola Herminia, pero hindi dahil sa pera. Bagkus ang mga luhang iyon ay nagmula sa alaala ng kanyang yumaong asawa, si Teodoro, na minsan ay nangarap para sa kanilang pamilya. Si Teodoro, mahina niyang sabi habang pinupunasan ang luha. Sabi niya sa akin noon, Minia, mag-ipon tayo kahit kaunti lang. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng panahon. Hindi ko akalaing totoo pala iyon. Tahimik lang si Clarice. Pinagmamasta ng matanda. Lola, ang asawa niyo po siguro ay sobrang proud sa inyo ngayon. Mumiti si Lola habang tumango. Kung buhay pa siya, baka sinigawan ako nun. Lagi kasi siyang takot na baka hindi ko kayanin mag-isa. Pero tingnan mo nga, kahit wala na siya, tinupad pa rin ng Diyos ang mga plano niya para sa amin. Maging si Manager Victor ay napayuko. Ma'am, hindi po lahat ng tao ay may kakayahang magtiwala sa hinaharap kagaya ninyo. Ang puhunan po ninyo noon ay naging haligi ng tagumpay namin ngayon. Maraming salamat po sa tiwalang ibinigay nyo sa bangkong ito. Lumipas ang ilang minuto ng tahimik na pag-uusap. Binuksan ni Victor ang isang envelope at inilabas ang ilang dokumentong kailangang pirmahan ni Lola. Ito po, ma'am. Kung okay po sa inyo, maaari na nating i-update ang inyong account para magamit ninyo ang interes na gusto nyo. Pero kung nais nyo pong manatili ang kabuuan, maaari rin naming ipasa ito sa inyong mga tagapagmana. Ngumiti si Lola. Iha, hindi ko pa alam kung ano ang gagawin ko, pero alam kong hindi ito para sa akin lamang. May mga batang nangangailangan ng tulong sa pag-aaral sa amin. Siguro, iyon ang dapat kong unahin. Bago pa tuluyang matapos ang usapan, marahang bumukas ang pinto ng VIP room. Pumasok si Doña Mildred, nanginginig at halatang nahihiya. Wala na ang dating tikas sa kanyang muka. Sa halip ay kababaang loob na tila ngayon lang niya natutunan. Ma'am, mahinahon niyan sabi. Patawad po, hindi ko alam. Hindi ko alam na kayo pala ang dahilan kung bakit may bangkong ganito. Nakakahiya po sa mga nasabi ko kanina. Tahimik si Lola sa loob ng ilang segundo bago siya tumingin sa Donya. Hindi galit ang kanyang tingin, kundi puno ng habag at pangunawa. Wala kang dapat ikahiya, iha, sagot niya. Minsan kasi, kailangan munang masaktan ang isang tao bago niya makita kung sino talaga ang dapat niyang igalang. Tumingin si Doña Mildred sa lupa at ang boses niya ay nanginginig. Ngayon lang po ako napahiya ng ganito. Pero salamat, ma'am, dahil tinuruan niyo ako ng hindi kailangang sigawan. Ngumiti,
Si Lola Herminia, marahang hinawakan ang kamay ng Donya. Ngayon alam mo na kung sino ang tunay na mayaman. Hindi yung may pinakamalaking account, kundi yung may pusong marunong umintindi kahit nilalait. Naluha si Mildred, sabay tanggo. Salamat to Ma'am Herminia. Pangako, hindi ko nahahayaang mangyari ulit ito sa kahit sino. Paglabas nila sa VIP room, muling yumuko ang lahat bilang pagbati kay Lola. Si Clarice ay nakangiti habang hawak ang bayong ng matanda. Si Manager Victor naman ay sinundan si Lola hanggang sa pinto at bago ito tuluyang lumabas, mahinang sabi ni Victor, "Ma'am, karangalan po naming makilala kayo. Hindi lang bilang investor, kundi bilang inspirasyon." Ngumiti si Lola Herminia at sumagot ng marahan, "Anak, ang bangko niyo ay lumago hindi dahil sa pera, kundi dahil sa mga taong marunong tumingin sa puso ng kapwa." At sa mga salitang iyon, tumingkad ang liwanag sa loob ng bangko, hindi mula sa mga chandelier, kundi mula sa bagong pag-asa at kababaang loob na iniwan ng matandang minsang inakala nilang walang halaga. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Lola Herminia sa kanilang bayan sa Tiaong, Quezon. Bitbit niya ang ilang maleta at isang makapal na sobre na naglalaman ng mga dokumento mula sa bangko, mga patunay ng kanyang karangalan bilang isa sa mga unang naging haligi ng institusyong iyon. Habang bumabagtas ang sinasakyan niyang jeep sa kalsadang puno ng punong niyog, dama niya ang malamig na simoy ng hangin na dati ay tanging alaala na lang sa kanya. Ngayon, muli niyang natatanaw ang mga bundok at palayan na minsang naging saksi sa kanyang kabataan. Pagdating niya sa baryo, sinalubong siya ng ilang kapitbahay. "Lola Herminia, kayo po ba yan?" tanong ni Mang Rudy. Ang dating estudyante ngayon ay barangay tanod na. Ngumiti si Lola. "Oo, ako nga ito, Rudy. Kamusta na kayo rito? Ang dami ng pagbabago." "Grabe po, ang tagal niyong nawala. Akala namin hindi na kayo babalik dito sa Tiaong. Balita ko, galing daw kayo sa Maynila." Tumango si Lola, ngunit simpleng sagot lang ang kanyang binitiwan. "Oo, anak, may inayos lang ako roon sa bangko." Hindi na naikinuwento ang buong pangyayari. Sa halip, pinili niyang itago iyon bilang isang paalala na hindi kailangang ipagyabang ang biyayang galing sa itaas. Kinabukasan, pumunta si Lola sa dating eskwelahan kung saan siya nagturo ng 3 dekada, ang San Miguel Elementary School. Nang marating niya ang lugar, nakita niyang sira-sira na ang ilang silid at ang mga upuan ay pawang luma at kupas. Ang lumang blackboard ay may bitak at ang bubong ay tumutulo pa sa ilang bahagi. Lumapit sa kanya ang kasalukuyang prinsipal, si Ma'am Teresa Villamor, na halos mapaluha nang makita siya. "Lola Herminia, hindi ko po inakalang makikita ko kayo dito. Ang mga guro namin palagi pong binabanggit ang pangalan niyo sa mga seminar." Ngumiti si Lola at marahang hinawakan ang kamay ni Teresa. "Naku, huwag mo akong tawaging Lola sa eskwelahan na ito. Dati rin akong guro dito, tandaan mo? Dito ako tumanda. Pero nakakalungkot makita ang kalagayan ngayon. Wala po kaming sapat na pondo para sa renovation, Ma'am Herminia." Sagot ni Teresa, bakas ang panghihinayang sa mukha. "Ginagawa naman po namin ang lahat para mapanatiling maayos ang pasilidad, pero kulang talaga ang tulong mula sa munisipyo." Tumango si Lola at sa kanyang mga mata ay nakita ni Teresa ang desisyong matagal nang pinalaki sa puso ng matanda. "Anak, simula ngayon, ipaayos natin tong paaralan. Ako na ang bahala sa gastusin. Itong lugar na ito, dito ako natutong magturo.
dito rin na umuling maglilingkod. Hindi agad nakapagsalita si Teresa. Lola, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Pasalamatan mo na lang ako sa pamamagitan ng pagtuturo ng may puso. Sagot ni Lola sabay kindat. Sa loob lamang ng 3 linggo, nagsimula ang pagpapaayos ng eskwelahan. Ipinapintura ang mga dingding, pinapalitan ang mga sirang bubong, at nagpagawa pa siya ng maliit na silid-aklatan na pinanalanan niyang Teodoro Learning Room bilang parangal sa kanyang yumaong asawa. Ang mga bata sa barangay ay tuwang-tuwa, lalo na nang marinig nila na libre ang mga bagong gamit na ipinamimigay tuwing Sabado. Lola, totoo po ba na kayo ang nagpagawa nito? Tanong ng batang si Junel habang hawak ang bago niyang lapis. Totoo anak, sagot ni Lola habang nakaupo sa lilim ng mangga. Pero mas totoo na ito'y para sa inyo. Ang edukasyon, yan ang kayamanang hindi mananakaw kahit kailan. Sa bawat araw, nagiging inspirasyon si Lola sa mga bata. Madalas siyang kwentuhan nila tungkol sa kanilang mga pangarap. May gustong maging doktor, may gustong maging guro, at may ilan namang tulad niya, gusto ring maging tagapagturo sa sariling bayan. Dahil sa mga ginawa ni Lola, mabilis na kumalat ang balita sa buong barangay. Lahat ay humahanga sa kanyang kababaang loob. Akala ko noon, ordinaryo lang siyang guro. Sabi ng isa sa mga residente, hindi ko alam, isa pala siyang milyonarya. Ngunit kapag tinatanong siya tungkol sa kanyang yaman, palaging iisang sagot ni Lola. Ang tunay na yaman, anak, ay kapag may natulungan kang ibang tao. Isang hapon, habang nakaupo siya sa tapat ng bagong pinturang silid-aralan, may dumating na liham mula sa Maynila. Dinala ito ng isang delivery rider na pawisan at pagod. Lola Herminia Salcedo po? Tanong nito. Ako nga, sagot ng matanda. Sino kaya ang nagpadala nito? Binuksan niya ang sobre at sa loob ay isang liham mula kay Manager Victor Ramos. Nakalagay roon, Mahal na Ma'am Herminia, kami po sa buong pamunuan ng bangko ay lubos na nagpapasalamat sa kabutihang ipinamalas ninyo. Ang inyong kwento ay nagsilbing inspirasyon sa aming lahat. Sa aming talaan, kayo po ang itinuturing naming isa sa pinakakagalang-galang na depositor sa kasaysayan ng aming bangko. Ang inyong pangalan ay nakaukit na ngayon sa Wall of Honor ng aming head office bilang pagkilala sa inyong kababaang loob, tiwala at kabutihang puso. Lubos na gumagalang, Victor Ramos, Branch Manager. Habang binabasa ni Lola ang liham, hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha. Ngumiti siya at tumingin sa kalangitan. Tila kinakausap ang kanyang yumaong asawa. Tediodo, tingnan mo, natupad lahat ng pinangarap natin. Hindi lang tayo nag-iwan ng pera, nag-iwan tayo ng kabutihan. At habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok ng Quezon, naririnig sa paligid ang tawanan ng mga bata. Mga batang dati walang silid, ngunit ngayoy may pag-asa. Sa puso ni Lola Herminia, iyon ang pinakamagandang interes na nakuha niya sa buong buhay niya. Hindi mula sa bangko, kundi mula sa bawat batang matutong mangarap. Huling gabi na ni Lola Herminia sa Tiaong bago siya bumalik sa Maynila upang bisitahin ang bangko at magpasalamat sa mga taong nakatulong sa kanya. Ang hangin ay malamig at ang langit ay puno ng bituin. Nakaupo siya sa lumang upuan sa harap ng kanyang bahay. Hawak ang isang tasang salabat habang pinagmamasdan ang mga alitaptap na sumasayaw sa dilim ng gabi. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga kuliglig at lagaslas ng dahon sa punong mangga ang maririnig. Sa kanyang tabi ay ang batang si Junel, ang estudyanteng palaging tumatambay sa kanya tuwing gabi. Lola, tanong ng bata, babalik po ba kayo sa Maynila para doon na tumira? Ngumiti si Lola. Hindi na siguro ako magtatagal doon, anak. Babalik din ako rito. Pero kailangan ko lang pasalamatan yung mga taong naging mabait sa akin.
Tahimik silang dalawa sandali at pagkatapos ay tumingala si Lola sa kalangitan. Sa ilalim ng mapayapang liwanag ng buwan, marahan niyang sinabi, "Junel, tandaan mo ito. Ang respeto, anak, hindi kailanman mabibili. Kahit gaano karami ang pera mo, kung wala kang galang sa kapwa, wala kang tunay na halaga." Tumango si Junel at ngumiti. "Opo, Lola. Lagi ko pong tatandaan yan." Habang lumalalim ang gabi, dumaloy ang hangin na tila may kasamang mga alaala. Naalala ni Lola ang lahat ng nangyari, ang pangiinsulto ni Doña Mildred, ang pagkabunyag ng kanyang pagkakakilanlan at ang mga taong natutong magpakumbaba dahil sa simpleng aral ng kabutihan. Makalipas ang ilang linggo, sa Maynila, nag-viral sa social media ang CCTV footage ng insidente sa bangko. Ipinakita roon kung paano nilibak ni Doña Mildred ang isang matanda at kung paanong bumaligtad ang sitwasyon nang lumabas si Manager Victor at yumuko bilang paggalang. Sa loob lamang ng 2 araw, milyon na ang nakapanood ng video. Puno ng komento ang post. Nakakaiyak. Sana lahat may kababaang loob katulad ni Lola. Tunay na inspirasyon. Hindi mo kailangang mayaman para igalang. Kawawa naman si Donya, pero buti natuto siya ng leksyon. Ang video ay umabot pa sa mga balita. Tinawag si Lola Herminia bilang ang ginang ng dignidad at naging inspirasyon sa maraming programa tungkol sa senior citizens at kababaihan. Samantala, si Doña Mildred na matagal nang umiwas lumabas sa publiko matapos ang kahihiyang iyon, ay nagdesisyong baguhin ang kanyang buhay. Nakita siyang sumasali sa mga outreach program sa Maynila, nagluluto ng lugaw at namimigay ng pagkain sa mga lansangan. Sa isang panayam, nang tanungin siya ng reporter kung bakit siya sumali sa ganitong gawain, sagot niya, "May nakilala akong matandang babae na nagturo sa akin kung ano ang tunay na yaman. Simula noon, naisip kong mas mahalaga palang maging mabuti kaysa maging mayaman. Ang mga dating kumukutya sa kanya noon ay ngayon ay humahanga." Grabe, ang laki ng pinagbago ni Doña Mildred, sabi ng isa sa mga volunteer. Kung hindi dahil sa matandang iyon, baka hindi siya natutong magpakumbaba. Samantala, sa bangko naman, si Clarice Jimenez ay na-promote bilang head teller. Sa kanyang opisina, nakasabit ang framed photo ni Lola Herminia na kinuha noong huli nilang pagkikita. Sa ilalim ng larawan ay nakasulat, "Respeto at kababaang loob, ang tunay na kayamanan." Madalas, kapag may kliyenteng nagagalit o naninigaw ng staff, mahinahon siyang lumalapit at sinasabi, "Ma'am, sir, baka po gusto niyo munang umupo at huminga saglit." Ang respeto hindi kailanman mawawala sa mahinahong salita. At sa bawat pagkakataon, naaalala niya ang aral ni Lola, ang babaeng hindi niya akalaing magbabago ng takbo ng kanyang karera at pananaw sa buhay. 2 taon ang lumipas. Sa tiyaong, nanatiling payapa ang buhay ni Lola Herminia. Naging regular siyang tagapayo ng mga guro sa eskwelahan at minsan ay tumutulong pa sa mga batang nag-aaral ng pagbasa at pagsusulat. Ngunit habang dumarating ang taglamig ng kanyang buhay, unti-unti na rin siyang humihina. Isang umaga, hindi bumaba si Lola mula sa kanyang kwarto. Nag-alala si Ma'am Teresa at ang ilang bata, kaya agad nila siyang pinuntahan. Pagpasok nila, nakita nila si Lola na nakahiga, nakangiti at mahigpit na yakap ang lumang larawan ng kanyang asawa. Tahimik siyang pumanaw sa kanyang pagtulog. Wala siyang sakit, walang kirot. Parang tinawag lamang siya ng Diyos ng may kapayapaan. Sa kanyang burol, dagsa ang mga tao, mga dating estudyante, guro, kapitbahay
at maging mga kinatawan mula sa bangko sa Maynila. Si Manager Victor Ramos mismo ang dumating, nakaputi, may dalang bulaklak. Lumapit siya sa kabaong ni Lola at marahang bumulong. Maraming salamat po, Ma'am Herminia. Hindi lang bangko ang itinayo ninyo, kundi mga puso naming natutong gumalang at magpatawad. Sa tabi niya, naroon din si Doña Mildred, tahimik, luhaan at walang suot na mamahaling alahas. Sa halip, bitbit niya ay isang simpleng rosaryo. Niluhod niya ang sarili sa tabi ng kabaong at mahina ang tinig na nagsabing, "Patawarin niyo po ako, ma'am. Hindi ko man nasabi noon, pero binago niyo po ang buhay ko." Tahimik lang ang lahat. Ang hangin ay tila naging magaan at ang mga bulaklak sa paligid ay kumikilos na parang sumasabay ng pagdaloy ng liwanag na bumabalot sa silid. Nang mailibing si Lola Herminia, iniwan niya hindi lang pera o ari-arian, kundi pamana ng dignidad, kababaang loob at respeto. Mga katangyang hindi kumukupas kahit lumipas ang panahon. At sa bawat sulok ng kanilang bayan, sa bawat batang marunong bumati ng po at opo, sa bawat guro na nagtuturo ng may malasakit, at sa bawat taong marunong umunawa sa kapwa, buhay pa rin ang aral ng matandang minsang tinawanan, ngunit nayo'y ginagalang ng buong bansa. Kung natapos nyo ang pakikinig sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang natutunan ninyo kay Lola Herminia? Huwag din kailimutang i-like ang video, mag-subscribe para sa iba pang kwentong nagbibigay inspirasyon, at i-share ito para mas marami pang tao ang matutong pumili ng respeto kaysa kayabangan.